Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So, ito yung mga request sa akin na non-baste tore content, no. So, nagkalkal ako ng mga past request sa akin na re-reactan ko daw. So, isa-isahin natin tong mga to. Number one, ito sa Truth Slaps, no. Mga post to, hindi naman ito videos. Unang-una ito. Sabi ganon, OG Diaz has advice about being true to oneself for Fiang Smith. Si Fiang, ito yung susunod daw kay Sarah Geronimo, di ba? Ito, siya yun, no? Yung bagong, pop queen. Yung sinasabi na susunod kay Sarah Geronimo. So ito yan, sabi ganon, sabi ni OG Diaz. Si OG Diaz, kilala nyo naman yun, di ba? Sikat na manager ng mga artista. So, sabi ni OG Diaz, si Fiang paglabas niya, bit-bit niya pa rin yung ugali niya. Sa bahay ni Kuya siguro to. Nandiyan si Pops Fernandez. Hindi niya kilala. Kaya sabi ni Martin, si Pop Fernandez, singer to, no? Hindi ko na kasi naabutan to eh. Tapos yung Martin, si Martin Nievera. Kaya sabi ni Martin, where did you get this girl? Pangalawa, may humarang sa kanya na Marshall. Tinapik niya ng ganon. Hinampas niya kasi nakaharang sa daan niya. So parang ginano niya siguro. Third, nung kumakanta sila ni JM, yung ka-love team niya, dinadangkal niya yung bandang ibaba. Ano ba to? May video ba nito? Tingnan nga natin yon. Sige, basahin muna natin. Tapos, yung si Ding Dong Bahan, dinidilaan niya sa mukha habang nagsasalita. Napanood ko to. Na-content ko yata to eh. Then yung sinabi niya na walang makakatalo sa batch nila kahit anong itapat. Breaking nga daw. Gusto ko siyang ma-appreciate kasi nagiging totoo siya. Pero too much of pagpapakatotoo is bad. 'Di ba? Tingnan nga natin yung mga videos ni Fiang. Fiang GM. Tingnan nga natin yun. Ito. Saan ba yun? Yung kumakanta sila, no? Ito yung picture. Dinadangkal niya daw. Saan na yung video na yun? Same ba yung video? Anyway, yung too much daw sa pagpapakatotoo. Sa akin naman, yung pagpapakatotoo kasi na sinasabi, yun, hindi, hindi mo kailangan, paano ba? Kasi ang interpretasyon kasi ni OG Diaz, too much of pagpapakatotoo is bad. Hindi naman kasi katulad nung napag-usapan natin yung kay Master Gala, no, yung nagpapakatotoo daw siya. Hindi naman kasi sa lahat ng oras yung pagpapakatotoo ay kailangan ilabas mo. May tinatawag kasing professionalism eh. Magkaiba naman yung pagpapakatotoo sa pagiging professional. Hindi naman porkit nagiging professional ka ay namamlastik ka na. 'Di ba? Napag-usapan natin yan before. Yung regarding kay Master Gala. For example, no? Galit na galit ka sa boss mo. Ito yung magandang example eh. Ako na-experience ko rin kasi ito eh. Hindi ko na lang sasabihin ko saan, baka mamaya may nanonood sa akin na dating boss ko eh. Alam nila na nagbablog ako. To be honest, meron akong boss talaga na gusto ko sapakin talaga. Yung kupal na kupal talaga ako. Sobrang kupal ko talaga. Talagang abot langit ang pagkakupal ko. Pag kami ang magkakausap, yung mga subordinate niya, mga kapwa ko, under netong boss namin na to. Shoutout Ace.
Hindi Ace Hardware, Ace. Sige, nalaman nyo na tuloy sa Ace Hardware. Pero may kasamaan kasi ako na si Ace Humakyo. Ace ang pangalan niya. 'Di ba? Kasama namin ni Ace. Busit kupal na kupal talaga kami dito. Parang pag nagkikwentuhan kami ng kami magkakasama, minumura namin, putang ina talaga yung yung amo mo eh. Kung ano na lang ang naiisip na pinapagawa eh. Naggaganunan kami. Pero pag nakaharap kami dun sa dun sa boss namin, maayos yung pakikitungo namin. Sinusunod naman namin kung ano yung inaano. Sa akin ewan ko sa inyo, pero sa akin hindi kasi pagpapaka-plastic yun eh. Pagiging professional yun. Wala ka naman magagawa dun eh. Anong gusto mo? I-risk mo yung para for the sake lang na sabihin mo na nagpapakatotoo ka? Babastusin mo yung boss mo? Nandun pa rin kasi yung professionalism eh. Kailan ba na-apply yung pagpapakatotoo na yan? Nung hindi mo siya paplastikin. Pwede mo kasing iparamdam sa kanya yun na na naggalit ka sa kanya nang hindi mo naman siya didiretsahin na naggalit ka. For example, hindi mo siya iniimik, iniiwasan mo siya. Mararamdaman niya naman yun eh. 'Di ba? At pag tinanong ka na, pansin ko parang iniiwasan mo ako ha. Doon ka na mag-open up. Huwag ka na magpaka-plastic. Hindi kasi boss, ang totoo niyan, masama talaga ang loob ko sa'yo. Nangyari yun. Nangyari sa akin. Ano bang problema pag-usapan natin? Pagiging professional kasi yun eh. Pwede mo kasing iparating yung totoo mong nararamdaman nang hindi ka nagmumukhang squammy. 'Di ba? Now dito kay Fiang naman, yung sinasabi ni OG Diaz na too much of pagpapakatotoo, pagiging unprofessional kasi ito. Siguro may mga dapat kasi tayong dalawa kasi ang uri ng buhay natin eh. Isang buhay professional at isang buhay personal. Pag nasa personal ka na buhay mo, dun ka malaya gawin ang gusto mo, yung pagiging totoo mo. Pero pag professional ka kasi may responsibility kasi iyan eh. 'Di ba? O let's say halimbawa ikaw ay palamura ka sa bahay nyo. Expression nyo sa bahay nyo, putang ina eh. Ngayon, nag-apply ka sa SM bilang sales lady. Abay, syempre, kailangan mo maging professional. Hindi naman pagpapaka-plastic yun eh. Para sa trabaho mo kasi iyon. 'Di ba? Kung ikakatulad, hindi, nagiging totoo lang ako. Mura ka ng mura doon. Syempre, may mga customer na hindi sanay makarinig ng ganon, na ginagawa mo sa bahay nyo, 'di ba? Minsan nagkukulang din ako diyan sa pagiging professional. Aminado ako, pero ang sinasabi kasi natin dito, dalawang uri ng buhay ng isang tao, isang professional at isang personal. Siguro ang ibig sabihin lang dito ni OG Diaz, may mga bagay na dapat nilulugar mo eh. Siguro kung kayo lang yung JM, kayo lang dalawa noon, pwede mong biruin mo yun, 'di ba? Dahil kilala ka naman ni JM eh. 'Di ba? Pero pagka ikaw ay humaharap sa mga fans mo or nasa trabaho ka bilang isang artista or bilang isang entertainer, magpakita ka rin ng konting professionalism. 'Di ba? Medyo pwede ka naman magkukulit-kulit, pero may mga bagay kasi na yung pangungulit ay may risk na pwedeng ma-misunderstood yun at pwedeng pagmulan yun ng hindi magandang publicity sa'yo. 'Di ba? Yun. Pero kung sa heart naman ni Fiang sa kanya wala lang naman yun. Kailangan hindi mo kasi maasahan na lahat ng tao may intindihan kasi ginagawa mo eh. Hindi naman alam ng tao. Minsan may mga tao na ngayon ka lang nakita. Tapos biglang nandadakot ka ng etits nung kasama mo, 'di ba? Siyempre, ano ba 'yan? Ganyan. Magiging sayang yung ang buhay nyo pa namang mga artista, dapat magandang image nyo dahil diyan kayo kinukuha na maging brand ambassador eh. 'Di ba? Mga endorser. Just imagine, pagka pangit ang image mo, walang kukuha sa'yo bilang endorser. Di ba? Katulad ni Maris Racal, di ba? May nag-back out na
na endorsement niya, yung may kumalat na scandal sa kanya. Ano yun? Ngayon, kung matatanggap naman si Fiang ng lahat, depende pa rin, ano. Pero kaya lang, hindi lahat ng tao ay maiintindihan kasi ginagawa mo. Kaya, sometimes, ikaw din ang mag-a-adjust sa mundo. Hindi buong mundo ang mag-a-adjust sa'yo. Hindi naman sinasabi magbago ka eh. Ilulugar mo lang yung ginagawa mo. No? Next issue. Ano to? Anong senyorito mem? Ano nangyari dito? So, ito, no? May nag-inquire daw kasi doon, tapos pabalagbag yung sagot. Message Baguio City Public Information Office to request for suspension last Saturday, and they replied with mocking instead of the urgency to help. Wind and downpour have increased by Monday morning. Many pleaded for suspension of all levels, and yet our cries were ignored. Now, a grade 7 student has tragically passed away due to this negligence. This just shows how little they care about students, and how authorities see suspensions of classes as a mere excuses for students escape schoolworks. Condolence to the family. So sinasabi dito, na English kasi nila kasi Tagalogin eh. Ang sinasabi dito, meron daw nag-request na sana isuspend na yung klase kasi sobrang lakas daw ng ulan, 'di ba? At ang hangin by Monday. Now, ito yung yung message, no? Baguio City Public Information Office, sabi, kindly suspend classes up to college level. Rainfall may be light, but the winds and downpour are strong. Sinabi. Ang reply sa kanya, ay iha, mag-aral ng mabuti, wag puro suspend. Tangin ang reply yan. Hindi man lang sana no? Hindi, dapat ang reply niya yung regarding dun sa tanong, 'di ba? Kindly suspend. Pwede niya naman sabihin na sorry po, wala pa po kaming wala pa po kaming advice galing sa nakatataas sa amin, 'di ba? Yung regarding do sa tanong lang, hindi na itong mga ganito, yung ay iha mag-aral ng mabuti. Although na may point naman, konti may point kasi sometimes merong mga ganyan talaga na totoo naman na gusto lang talagang walang pasok. Naalala ko nga yung post, yung nabasa niyo ba yung post kay Biko Soto na Biko, kailan mo ba isususpend? Tapos ang reply ni Biko, sabi lang po ang full name at school niyo at ipasususpend na kita. Nag-viral yun eh. Pero dito kasi, medyo sana, medyo, ito yung tinatawag na natin kanina, medyo professional sana yung datingan. Unang-una, hindi mo naman anak yan eh. Or kung sino man yan, kilala mo ba yung nag-message sa'yo? Diba? Simple, kung ano yung tanong, yun din ang sagot. Sorry po, wala pa pong advice sa amin eh, pero babalikan ko po kayo pagka may nag-advise na nakakataas sa amin, di ba? Ganun dapat. Hindi ganyan. Tapos ang reply niya, kindly check your tone. I made a clear, respectful request as our area is currently experiencing heavy wind and rain. Plus our road is currently not passable as stated in your page. And you reply with mocking assumptions. As an official Baguio page, the least you can do is respond professionally. Diba? Tapos syempre, mangangatwiran pa yan. Wala pa nga sinasabi, ipopost naman namin sa page namin kung may suspension eh. Pero kahit na, maayos naman yung tanong eh, di ba? I-address mo na lang sana yung tanong, yung mismong tanong lang. Wala ka sa authority sumagot na ganito. Di ba, sana kung ano mo yan, anak mo yan, or pamangkin mo yan, o kapatid mo yan. Or apo mo yan, di ba? Lagpas 30 na po nagsisend sa inbox namin. Ano yung mga
Pa-post mo kay FTTM sa Blue Up daw. Tapos ito may apology naman sila. May apology siguro. Magtuturo to siguro. Basahin nga natin. Hi, regarding this, we sincerely apologize the way we handled our situation. It was uncalled for. Pero kung hindi nag-viral yun, wala lang sa kanila, no? If anything, kasi yung mga ganyan, hindi na dapat inaano yan eh. Automatic na dapat maiisip yan ng ano eh, ng nung nasa position or yung nag-handle ng page na yon na maging professional, di ba? If anything, our reason for that outburst was that we have been swamped with thousands of message on class suspension. Kahit na hindi pa rin siya hindi pa rin reasonable itong hindi naman araw-araw kayong ginaganyan eh. Nagkataon lang na marami nag-message niyo kasi ngayon lang kayo naging busy kasi nagkaroon ng bagyo. Hindi naman araw-araw kayong ganyan, di ba? We have been swamped with thousands of message on class suspension and most of which were way below the belt. So kahit below the belt gagantihin nyo, hindi pa rin. Hindi pa rin siya reasonable. Trabaho nyo kasi yan eh. So meaning kapag nagtatrabaho ka sa call center, mga bastos yung nakakausap mo, kailangan bastos din ang sagot mo. Hindi yun justifiable, 'di ba? Kasi ang sinasabi, yung iba daw kasi nagme-message below the belt na, 'di ba? This is apart from the calls for help that need our urgent attention. We have been simply overwhelmed. Still, this is not an excuse. Mabibawi, after magdahilan. Still, this is not an excuse for the way we replied. We are sorry and we promise to do our best to avoid the same mistake. Thank you. Parang nagdahilan muna din. Sinabi niya, pero alam namin na hindi yun excuse. Di ba? For the people saying na DepEd dapat isisi, for me, I think both lack in their own ways. The mayor did have. Sino ba talaga dapat ang magsususpend ng klase? May alam ba kayo na tinatamad lang ako na kanino bang authority yan? Dapat kumbaga, sa bagay malalagot kasi alam ko may penalty pag nag-suspend ng klase ang school ng walang pahintulot ng taas, 'di ba? I don't know. Dapat maayos yung sistema na yan kung paano ba ang maganda kaya diyan yung sa pagsususpend. Dapat tsaka yung decision kasi dapat maaga din. Hindi yung paaabutin pa ng Pero alam nyo, mga kababayan, kwentuhan tayo saglit ha. Ba't naman nung kapanahunan nyo? Kapanahunan ng mga nanonood sa akin, yung mga tito-tita dyan, kahit na sobrang lakas ng bagyo, signal number 2, may pasok pa rin. No? Siguro iba na ngayon dahil kasi may kasamang baha. May kasamang baha at Naalala ko yun may pasok pa rin kahit na kahit na malakas ang bagyo Samantalang ngayon, 'di ba? Konting lang. Anyway, ano pa ba ang natin? So yun lang muna. Mamaya na yung iba yung ibang pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.